Magandang araw muli mga ginigili kong mag-aral ng Kayawan Elementary School. Ito na naman muli ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Sasamahan at gagabayan ka sa ating MLC na pahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na may pamamalas na mag-aral ang mga sumusunod. Nailalarawan ang paraan ng pagharap ng mga Pilipino sa mga suliraning pambansa, naiisa-isa mga pangulong tumulong sa mga Pilipino upang bumangon pagkatapos ng digmaan, naiuugnay ang pagpapahalaga sa pagtatanggol ng pambansang interes sa kasalukuyan, at nakapagbibigay ng sariling pananaw ukol sa pagtatanggol sa pambansang interes. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong inisyal na kaalaman tungkol sa ating aralin. Basahin natin ang panuto. Lagyan ng check kung ang pahayag ay makapilipino at X kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Pag-awit ng lupang inirang ng buong puso. Kalawang bilang. Pagtangkilik sa mga produktong gawa sa Pilipinas. Katlong bilang, pamimili ng mga original Louis Vuitton bags sa ukay-ukay. Kaapat na bilang, maniraan sa Amerika para sa mas magandang kinabukasan. At ang panglimang bilang, pagpapanatili ng bayanihan sa mga nayon at syudad. Alamin natin kung tama ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, ito ay check. Sa pangalawang bilang, tama ka uli kung ang sagot mo ay check. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay X. Sa ikaapat na bilang, tama ka kung ang sagot mo ay X. At ang panghuli, ito ay check. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang ating aralin noong nakaraan. Natatanda niyo pa ba ang mga pangulo ng Ikatlong Republika na pinag-aralan natin noong nakaraan? Sino-sino sila? Tama ka, sila ay sina Manuel A. Rojas, ang unang Pangulo ng Ikatlong Republika, Elpidio R. Quirino, ang ama ng industrialisasyon sa Pilipinas, Ramon F. Magsaysay, ang kampyon ng masang Pilipino at kampyon ng demokrasya, Carlos P. Garcia, ang ikaapat na Pangulo ng Ikatlong Republika. Kilala siya sa pagpapatupad ng Filipino First Policy. Diosdado P. Macapagal, ang ikalimang Pangulo ng Ikatlong Republika. Kilala din siya sa tawag na Poor Boy ng Lubao, Pampanga. At ang panghuli ay si Ferdinand E. Marcos, ang ika-6 na Pangulo ng Ikatlong Republika. Siya ang tanging Pangulo na nungkulan sa loob ng 2 dekada. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga ginawang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Humanda na sa pakikinig mga bata. Bakit mahalagang malaman natin ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na may pagtanggol o mapatatag ang ating pambansang interes o ang kabuhayan ng Pilipinas? Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay maraming mga kinaharap na suliraning panlipunan at pangkabuhayan. Ang naganap na digmaan ay nagdulot ng pagkalugi ng mga lokal na industriya tulad ng bigas, asukal, pagmimina at paghayupan.
Naapektuhan din ang pagluluwas ng mga kalakal, maging ang linya ng transportasyon. Dahil sa mga dinanas na sularining pangkabuhayan, ang Pilipino ay naging malikhain, masipag, at masigasig upang mapunlad ang kanilang kabuhayan. May mga mangangalakal na namuhunan sa pagpapagawa ng mga palaisdaan, panaderya, paggawaan ng kape at kakowa, maging ang paggawa ng sapatos. May mga Pilipino ring nakisosyo sa mga dayuhang namumuhunan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Dagdag pa dito, ang mga dating GI Jeep at mga truck ng mga sundalong Amerikano ay ginawa nilang mga sasakyang pampasahero. Maging ang pamahalaan ay gumawa rin ng mga akbang upang patataging muli ang pambansang interes. Ang Pangulong Manuel Rojas ay humingi ng tulong sa USA at bilang tugon ay pinadala si Senador Millard Tyding upang siyasatin ang pinsala ng digmaan. Dahil dito, iminungkahi ng senador na magpatuloy ang palitan ng kalakalang USA at Pilipinas. Dahil dyan, unti-unting bumuti ang ekonomiya ng ating bansa sa panunungkulan naman ni Pangulong Elpidio R. Quirino. Sa panahon naman ni Pangulong Ramon Magsaysay, pinagkatiwalaan niya ang mga taong bayan at binigyan niya ng pagkakataong may saayos ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, ang NARA o ang National Resettlement and Rehabilitation Administration ay namahagi ng mga lupa para sa mga magsasaka. At sa pamamagitan ng FACOMAS o Farmers Cooperative and Marketing Association, ang mga magsasaka ay natulungan sa kanilang pinansyal na pangangailangan upang maikalakal ang kanilang mga pananim o anumang produktong pag-agrikultura. Sa panunungkulan naman ni Pangulong Carlos P. Garcia, inilunsad ng kanyang pamahalaan ang patakarang Pilipino Muna, kung saan ang karapatan ng mga Pilipino ang inuuna at higit sa lahat, tangkilikin at paunlarin muna ang industriya ng kabuhayang Pilipino bago sa mga dayuhan. Sa ilalim naman ng panunungkulan ni Pangulong Diosdado Macapagal, upang matugunan ang lumalalang krisis sa kawalan ng trabaho, itinatag ang EA o Emergency Employment Administration at pinatupad ang Land Reform Code upang maalis ang mga kasama o mga magsasakang walang sariling lupa. Nakasaad din sa Republic Act 3844 na ang hangarin at mithin ng gobyerno ay mabigyan ng mga lupang sakahan ang mga magsasaka sa buong bansa. Dahil sa mga mungkahi, programa at patakaran ng mga pangulong nagdaan, ang mga Pilipino ay kinakitaan ng tiyaga, kasipagan at pagsisikap na maiangat ang kanilang pamumuhay. Ngayon ay subukin natin ang inyong mga natutuhan sa ating aralin. Ilabas ang inyong lapis at papel at gawin ang sumusunod na mga gawain. Para sa unang gawain, lagyan ng check kung sang-ayon ka sa isinasaad ng mga pangungusap at X kung hindi. Isulat sa sagutang papel ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, dahil sa napagdaan ng digmaan, naging lugmok ang ekonomiya ng bansa. Ikalawang bilang, walang kasiguraduhang mapatatatag ang kabuhayan ng Pilipinas kung kaya't ang mga Pilipino ay nanlumo at naghintay na lang ng tulong. Ikatlong bilang, pinagkalooban ng Pangulong Magsaysay
ang mga Pilipino ng lupang sakahan. Ikaapat na bilang, unti-unting lumagong ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Elpidio Quirino. At panglima, ang patakarang dayuhan muna ay inulunsad ni Pangulong Garcia upang mapatatag ang ating ekonomiya. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay check. Para sa ikalawang bilang, tama ka kung ang sagot mo ay X. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay check. Ikaapat na bilang, tama ka ulit kung ang sagot mo ay check. At ang panghuli, ito ay X. Ngayon naman, ay gawin natin ang ikalawang gawain. Iguhit sa sagutang papel ang web organizer at isulat ang mga katangian ng isang Pilipino sa panahon ng krisis o kalamidad. Tama ang inyong mga kasagutan kung ang sagot ninyo ay matyaga, masipag, masigasig, maparaan, at marami pang iba. Muli ay labas ang inyong papel para sa ating pagtataya. Punan ng wastong salita o impormasyon ang mga patlang upang makabuo ng isang wastong pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Walang kasiguruduhang mapatatatag at may sasaayos ang kabuhayan ng panahon ng Ikatlong Republika dahil katatapos lamang ng kalawang bilang. Ang blank ay nakapagbigay ng libong ektarya ng lupa noong 1955. Katlong bilang. Ang patakarang Pilipino muna ay inilunsad ni Pangulong blank. Ikaapat na bilang. Pinagkaloban ng lupa ni Pangulong blank ang mga magsasakang walang sinasaka. At ang panglimang bilang, nakasaad din sa blank na ang hangarin at mithiin ng pamahalaan ng lahat ng magsasaka sa buong bansa ay mabigyan ng lupang sakahan. Para sa karagdagang gawain, kung ikaw ang magiging Pangulo ng Pilipinas, alin sa mga pambansang interes ang iyong unang bibigyan ng pansin? Ito ay edukasyon, kalusugan, ekonomiya, seguridad. Iguhit sa inyong sagutang papel ang isang hierarchy pyramid. Pagsunod-sunurin ayon sa kanilang kahalagahan. Ipaliwanag kung bakit iyon ang pagkakasunod-sunod. Umaasa ko na tama lahat ang inyong mga sagot. Kung di man ito nakuha ngayon, sa susunod nating aralin ay inaasahan ko lalo ninyong pagbubutihin. Naway naging makabuluhan ang ating paksa sa araw na ito at naintindihan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Muli, ito ang inyong Teacher Joe na nagsasabing, ang kasaysayan ay kayamanan sa ating pagkakakilanlan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!